kapatid, last na, para awan niyo na, last na 'to, ha. Eto, alam ko galit na kayo. Alam ko sobrang galit na kayo. I want you to react on this video. Reaction niyo, freelance, free platform, kahit na anong reaction niyo, banat. Gusto ko lang panoorin niyo, reaksyonan ninyo ang bidyong ito. Huli na. Tita Florida Greenfield. Brother Nelson. Walang sound. Ano 'yan? Wala? Walang sound? Wala. Wait, 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 Ay, wait. Hindi puwedeng ako hindi okey niyo lang, marinig 'to. expert ako sa mga lip reading. Magaling ako sa lip, eh. Dali, dali. Hindi puwede, hindi Tita puwede, Clea, hindi puwede. Tita Kailangan Clea, nating nakita ko 'yun, ayusin. nakita ko 'yung mata mo, ha, nakita ko 'yung mata mo. O ayan, eto na, eto na, eto na, eto na. Hindi puwedeng hindi natin marinig 'to. Itinanggi ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na inutusan nito ang mga pulis sa Davao City na patayin ang mga drug suspects sa lungsod. Sa isang panayam nitong Huwebes, April 4, nilinaw ng alkalde ang kanyang naging pahayag kung saan siya mismo umano ang papatay sa mga salarin. Dagdag nito ang punto ng kanyang pahayag ay kung makakasalubong siya ng mga nagbebenta ng iligal na droga sa syudad. Inilabas ni Duterte ang naturang pahayag matapos ang deklarasyon ng bagong War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon sa Davao City habang isinasagawa ang turnover ceremony para sa bagong itinalagang police chief sa lungsod noong March 22. Okey. Ayan, siguro naman malinaw na 'yung napanood natin, ha, malinaw. Ngayon gusto ko reaksyonan niyo kahit na anong klaseng reaksyon, mga kapatid. Alam natin, napanood natin 'yun dati, tinakil natin 'yun dati, ano yung mga naging, reaksyon, pati yung mga pag-ano ng ng administration. So, sige, unahin natin si ano, dito gusto kong unahin 'to, eh. Patay ka ngayon dito. O ikaw, Uncle, ikaw mauna ngayon diyan. May bias talaga dito sa grupo na 'to, lagi na lang may favoritism. Hindi. Bakit ba ako yung paborito niyo dahil ba ako pinakabata, eh, ginaganon-ganon niyo na lang ako lagi? Hindi, malapit ka sa mga Duterte, 'di ba? Anong masasabi ko diyan? Of course, like father, like son, 'di ba? Ay! Tapang na tapang. Tignan mo, Trugs. Tignan mo, yang sinabi mo na yan, yan yung ita-thumbnail ko dito. Yan Hmm, natuwa na ako actually. like father, like son, atapang-atapang. Oh, nung pinatulan biglang bawi, kabig. Anong sinabi ni Tatay Digong noon sa Miisog Rally? "We have a drug addict president." Gano'n. Oh, nung tinanong, "Sir, wala akong sinabing addict si Marcos." Eh, baka patayan ako nun. Oh, 'di ba? Bawi. Oh, gano'n si kuwan, si Baste, anong sabi? Oh, nag-announce ka publicly. Oh, anong anong purpose mo sa pag-announce mo nun, 'di ba? You are ordering already dun sa announcement mo pa lang, you are already like ordering your kung ano man yung authorities yung mga ang naggakuan mo dun sa peace and order niyo na na you have 'no, you have the power now, ako bahala. Pero ang tanong wala kayong sinabi, iniwan mo sa ere yung mga pulis na yun, 'di ba? Iniwan mo sa ere nung nagkabulilyaso na 'no, noong, ah, kinuha na yung mga dumadaming patayan sa inyo diyan, eh, bigla mo nang iniwan sa ere yung mga kapulisan mo. Anong sabi mo? "Wala naman akong inutos na patayin." Eh, bakit biglang dumami yung patayan, 'no? Puro pa na naman sachet o ano na ang drug war mo yung battle cry mo, may nahuli ka na ba? Wala, puro patay, yan ang hawak, puro sachet, 'no? Wala kami nahuling drug lord, 'no? Ang sa tingin ko ang ginawa niya lang diyan is just to parang gusto niya lang i-challenge yung gobyerno, na parang sabihin na, ganito kami dito sa Davao, 'no? So, dapat 'wag niyo kaming kuhanin dito, parang ganyan. 'Wag niyo kaming pakialaman or we can do what we want here in our place.
Oh, tapos ngayon babawi ka na. Oh, 'di ba? Eh, wala ka pa nga sa national, eh, ganyan ka na makaasta 'no, you 'yan ang problema, eh, 'no, yung mga, power hungry na mga tao, 'no. Hindi mo madadala yung mga kuwan niya sa puro patayan 'no. Nothing will come good out of death, 'no, yung mga patayan na yan, nothing will come good out of it, 'no. Kung magaling kang leader, basti, 'no, 'di ba, tulad ni PBBM, you can reach that, you can achieve that goal without killing someone. Tingnan mo yung nangyayari ngayon kay PBBM, 'di ba? Kaya niya namang manghuli ng mga droga, ng mga wala namang patay. Bakit sa inyo, bakit kailangang may patay lagi? Is that just para iangat niyo yung inyong parang, authority na parang katakutan kayo or ano, 'di ba? Yan lang yung sa'kin diyan 'no. Wala kang pinagkaiba sa tatay mo, anak ka nga talaga ng tatay mo 'no, laban o bawi, yun lang. Yan. Actually, para maniwala kang gawa ko na yung thumbnail nito. So, ayan. Oh. Yan yung thumbnail nitong usapan natin ngayon. Masamang pangalan, like father, like son. Eh, ano pa yung sabi nga nung ni Duterte niya, 'pag yung mga anak ko ma-involve sa droga, ako mismo papatay sa kanila, eh, paano? Diyos ko. Ayan. Wala. Ganda ng picture ni Baste, ah. Oo. Ah, Ganda ng Sabi, picture ni Baste. giyang na giyang. Alam Oh, mo, ikaw. Feeling Two topless, joints. ah. literal talaga yan. Eto, no? So, talagang totoo pala, no? Na maraming droga dyan sa Davao, no? Una, ano implikasyon? Hindi, akin lang, ha? Kahit pa pilosopo yung... Sabi niya, pag may nakasalubong siya, ibig sabihin, madalas nakakasalubong to, no? Nang nagtitinda ng droga. Gusto niya lang di ba sabi ni Badong, mahilig manakot yung mga Duterte? Normal lang pala dyan, sa Davao, na may nakakasalubong ka na nagtitindang droga. Kahit mayor, eh. Sabi niya, kaya tinakot niya. Para wala na siya makasalubong. Na ano nyo ba? Malinis ang Davao, baby. Kala ko Hindi, ba sabi niya, wala? sabi niyo, kung may makakasalubong akong magtitinang droga, ako mismo papatay. Eh, ano Ibig sabihin, may nangyari na may nakasalubong. Malamang tinindahan to, eh. Siguro, yung mga dati niyang binibilhan, winarningan niya, wag niyo na akong bebentahan, ha. Pag nakasalubong ko, papatayin ko kayo. Tumaas yung presyo. Naalala mo yung sinabi niya kung bakit niya binalik ang war on drugs? Nagalit siya kasi bakit daw sa Davao pinakamahal ang drugs dun sa Davao kumpara sa surrounding cities. Gusto niya mura. Ibig Bakit? sabihin, bumibili Yun pa nga. siya sa ibang lugar. Tapos sa Davao, bakit ang mahal? Naku naman, wag nyo namang tindahan ng mas mahal si Baste. Oo nga naman. Parokyano na yata. Tapos, mali yun. Hindi ganyan ang business. Di ba dapat nga mayor may special discount? Oo. Ano naman kayo? Yun na nga, kaya kayo, wag nyo nang titindahan. Pag nasalubong kayo niya ni Baste, dali kayo. Yung mga, malamang natabla to, eh. No? Tinabla. Hindi, yung sa Davao, puro illegal yung sa Davao. Eh, sa amin kasi... Baka natindahan to ng ano, eh. Pangalawa pa, baka, posibleng binubobo. Ayan, no? Biruin nyo, no? It concludes everything na talagang sobrang sisinungaling ng mga Duterte. Yung double speak na pinapasikat ng Duterte, ninonormalize na yan yung pagsisinungaling. Biruin mo, ano sabi ni Duterte? Mag-aano ako ng jet ski. Tapos nung nanalo na, bobo ba kayo? Ba't ko naman gagawin yun? Pucha, di ba sabi niya, stupido lang yung maniniwala doon. Pucha, yun lang eh, parang pero, paniwala pa rin kayo. Pucha, naniniwala kayo may Diyos si Duterte, pero pinagmumura ni Duterte yung Diyos na nasa Biblia? Ano pa?
yung current, sige, punta tayo sa pinaka-current, yung sinabi nga ni Boss Ranks, laban bawi siya. Meron daw addict, walang addict. Yung kung may video, puro bawi eh. Yung sa China, di ba? Sino ba representative ni Digong? Si Roque ba? Ibig sabihin, ano? Wala siyang, kahit mas may right si ano, ibig sabihin, mas may right si Panelo, hindi na dapat paniwalaan si Roque. I-declare nila. Huwag niyong papaniwalaan bakit si Panelo ang bumabara? Ba't hindi si Duterte, di ba? Tama. Kung talagang sabihin ni Duterte, tumigil ka, Panelo. Ay, Roque. Oh. Kundi ilalaplapin kita. Sana nagaganon siya. O, ngayon. Kwan yan, safe kwan yan dyan si Duterte. Kasi kung sakaling alanganin siya doon sa statement ni Panilo, pwede siya dito mag-side kay Roque. Yun lang. Yun nga nino-normalize. Tapos ngayon, ganyan. Yan droga. Ang daming ikakasira niyan. Pero, dahil meron mga nag-i-explain, no? Biruin mo, ikaw ba naman, principal ka? Mga kausap mo, mga regular lang na mga OFW na I have nothing against doon na regular. Tapos ikaw nga, ang sinasabi ko, principal ka. So, syempre, yung implication or yung influensya mo, medyo mas malaki. Pero, yun na, ang dami ng kasinungalingan. Gusto mo, isa ka sa mag-promote na i-normalize yung pagsisinungaling? Ganun yung nangyayari ngayon. Diyan, kaya Badong lang ka, kumain ka na lang ng mic dyan. Huwag ka nang Hindi ka ba Pero galing din Badong ngayon, ginagawa niya ng joke, ha? Hindi ako minsan kumakain na lang ako ng mic, pero sabi, lang yata si Badong, na ginagawa man. Kaya yung double speak na yan, wag nating i-tolerate yan. It's not a skill. It's another term for lying sa pagsisinungaling. Yes. Hindi porke maganda yung pagkaka-arrange or terminology na ginamit, it doesn't mean na okay yun. It doesn't mean na tanggap yun. Pero hindi eh. Kaya dapat talaga, prueba. Sinungaling yung tatay, sinungaling yung anak. Wala. Si Sarah na lang eh. Oh. Di ba? Yung tambaloslos. Sino tambaloslos? Tapos nung nagkalaunan, si Amy na raw. Ganyan talaga yung mga Duterte. Di ba si Amy daw yung tambaloslos? Laban o bawi. Talaga sa kanila yan? Uso yan. Uso sa kanila yan. Tapos, ang matindi nito, ang ginagawa nila, gagawa sila ng kasinungalingan, papasikatin nila yung kasinungalingan, kung ayaw mo maniwala, i-debunk mo. Diba, pansinin nyo, yan yung technique nila. May kasinungalingan silang gagawin, they will make a fuss out of it. Pagka, sa tingin mo, gusto mo i-criticize, sige, pabulaanan mo tong kasinungalingan ko. Kung talagang sa tingin mo, totoo, hindi totoo to, pabulaanan mo, maglapag ka. Ikaw na maglalapag ng ebidensya. Oo. Tayo naman, debunk ng debunk. Di ba? Cycle lang yan. Ganun yung nangyayari ngayon. Yan yung gusto nilang mangyari ngayon kay PBBM. Yun nga. Hindi pa yung basta-bastang drug test, ha? Yung talagang parang sila yung namimili. Kapal ng mukha, no? Pero mo, nagdedemand pa ng Oo. Sino ang kukuha? Kanino ibibigay? Sino present during... Sino yung present during pagkuha ng hair follicle or something? Ganon ka titindi ngayon. At Attorney Vic Rodriguez, nagdi-demand ka ng drug test kay PBBM? Ay, totoo ba? Oo, si Rodriguez? Drug test now. Siya yung kasama ni BBM nung nagpa-drug test si BBM, ah. Hindi nga. At saka isang point ko dyan. Siya din ang gumawa ng affidavit ni BBM. Oo. Pero pinabulaanan niya. Sana sinabi niya na gawa-gawa lang yun para masampulan siya. Yan yung topic ko bukas. Sa tingin ko dapat pag i-pressure natin si JPE. Pagka kunyari si Etod,
may sinabing medyo kabulastugan na sa tingin natin papasok na pwedeng hablahan. Wag si PBBM puwersahin natin, si JPE na lang puwersahin natin na kumilos. Nagawa ng Banat Boy, may court procedure na may sinusunod tayong parang yung na yan na parang kasabihan na talaga na sinusunod natin na the burden of proof always lies on the accuser. Tama. Biruin mo, nagpresenta, hindi, legit na ba yun? Hindi, kasi baka yung premise nila, since sila nagpakita sila sa atin ng ebidensya na hindi pa na-certify kung okay o hindi, gusto yata ipa-debunk na yun. Questionable yung documents na yun kasi mismo Tama, hindi ang nag-debunk. Hindi naman tayo ang nag-debunk mismo, yung PDEA ang nag-debunk. Now they have to debunk the statement ng PDEA na nagdi-debunk doon sa document nila. Pag na-prove nila na legit yung document, then they can ask now for PBBM to do the drug test. Hanggat hindi questionable yun, oh. So, sabi ko nga sa sarili ko. Sige, Ma'am Clea. Hindi naman yan, like, the citizens cannot just ask for a drug test just anytime. Just for example, si Joe Biden, so many people are questioning his mental capacity. Does he do a mental capacity test every time somebody asks for it? And that is very crucial kasi yan, mental capacity na yan. Pero does he succumb to that? Yan yung ginagamit ng Tita Clea ngayon na reasoning ni Trixie. Yeah, it is in the Constitution daw na karapatan ng mga taong bayan na malaman ang state of mind or condition ng kalusugan ng Pangulo. Pero US na yan. Tumigil nga siya, pasukat niya muna yung bunganga niya. Wala sa standards yung sukat ng bunganga ni Well, Biden na yan. Tignan mo ba si Biden, every day may nagtatanong, matino pa ba yan? Buhay pa ba yan? Everyday ba sila nagpapalabas ng mental capacity niyan? Yan ang pandiyan, Tita Clea, kasi nga wala silang proof to prove na every day that somebody asks for proof, magpapadrug test siya. He is not answerable to every single one Juan de la Cruz na thank you, Ma'am Maris. Tama. Lalong-lalo na yung mga oversized Tita Maris, na tao na naghihingi ng drug test. They are trying to hijack sa PBBM na every time na may issue sila, gusto nila pagbigyan sila ni PBBM. Ay, napagbigyan na nga kayo noong. Actually, I think dahil kahit pa ulit-ulit sila, I think that's not their nahingan talaga ng drug test. No. I think gusto lang nilang mag-react si PBBM, then may kasunod na sila Yeah. Sana hindi mag-react. Kung gusto nila, they should bring it to the court and the court will ask the president to do the test. Oy, get well soon, Ma'am Maris. Hindi pwede na mag-iingay lang kayo diyan sa social media, sa kalsada. Get well soon, Tita. Hindi yan tamang proseso. No? Ang dami yung abogado diyan, hindi alam kung paano paano idaan yan sa tamang proseso. Yung paghingi niyo ng kwan. Gusto niyo idaan niyo sa impeachment. Sige, impeach niyo. Oo, tama. Ang dami yung abogado dyan. And PBBM will be forced to do the drug test to prove na hindi siya kwan yan. Exactly. Idaan nyo sa legal na proseso, hindi yung mga pa-effect nyo dyan. Luneta, Diyos ko, at tapos yung humihingi ng ganyang drug test nandoon sa Amerika, hindi nga makauwi-uwi. Diyos ko. Pero yung kay Baste, yung video niya, makukumpara mo talaga yung mga anak ni Duterte tsaka yung mga anak ni PBBM at ni FL, no? Ang layo-layo ng breeding. Ano ka ba naman, Ma'am Clea? Kahit sa anak lang ng kapitbahay namin, kumpara si Basti, pwede ni. Okay, wag na kayo mag-away kung anak ni BBM at saka anak ng aso namin, mas mabait. Mas mabait si George kay Basti. Layo. Di ba? Breathing. George!
paano? Hindi nagabayan ng Hindi. magulang, Oo. siguro. Hindi nga, yung tama yung mga I agree with yung observations nila Pating tsaka ni Bibi tsaka nag-react na ba si Spokso? Tulog na. Basta yung mga ano nila na laban bawi tapos ang yabang-yabang. Layo talaga. Tsaka ito yung nagsasabi na PBBM resign. Kapal ng mukha. Ang kapal ng mukha. Meron pa daw sa April 12. April 12 ba 'yon, yung sa Tagum? Oo, yung hakbang ng maisog. Parang Itataon nila na nagta-travel. They will do di ba ta-travel these yun things pag nagta-travel si Kala ko PBBM. naman Itataon sabi nila niya, na pagdating ni amoy maisog BBM lang. sa US. Yun. Di ba April Tsaka 12 yung travel ni PBBM yung sa Tri-Talk, Yeah. Trilateral Talk? Trilateral. Yung, di ba yung ano mo, DDS friend mo, Pating, yung nagsabi na handa na daw sila sa Washington, magrarally daw sila dun. Si Bong. Oo. Oo. Balita ko nga si Bong tsaka si Dorinco, isa lang yan. Mag-iisa lang yan. Kasi nga sa kahapon sabi niya. Meron daw mga Pilipino naghihintay kay PBBM sa Washington. Magrarally daw sila dun. O di mag-rally sila dun. Dalawa daw sila. Dalawa silang magrarally dun. Hindi kasi nahuli ko si Bong, si Dorinco, kasi sabi ko Sunday ngayon, hindi ako nagwawalwal pag Sunday. Sabi ko kantahan lang. Sabi niya Sabado pa lang dito sa akin. So, nasa Pilipinas pala siya. Nasa US. Nasa US. Sabado eh. Okay. Ibig sabihin nasa US. So I think si Bong at si Dorinco, mag-isa lang yan, or si Kiko Velasco pa tayo. Mag-isa lang yan. Buhay pa yun? Ay, oo. Lahat ng mga DDS na bashers natin sa LS natin, Walang friends yan yakal. ni Trunks. Wala Nandun na kay dito. Trunks yan. Naka-hide na sila dito. Nasa iyo pa? May jacket yan kay Trunks. Moderator pa? Oo. George Baka Pulido sipain eh. Garcia. Shout out. Binibigyan ko ng libangan ng aking mga comment section habang nakikinig sila sa akin, may pinaglalaroan sila. Ganyan ka mag-estima ng mga customer mo. Di wow. Di wow. Si Benedict. Ganyan ka Mas mag-estima ng matalino pa si George. Habang nag-estima ka ng mga customer, di ba? Pag mahaba yung pila, no, you should give them something na mawiwili sila. Kasi mabubore yung mga yan, aalis yung mga yan. Ganun pa kinukuha sila sa akin. Tapos nagpunta kay Bibi, sabi, bangag ka. Tinawag ba naman Hindi ko masyadong na kasi wrong spelling eh, di ba? Hindi po Mahirap ba mag-wrong spelling yun? Ito naman liliitan ko lang yung reaction ko dyan. Kasi nakapag-react na kayo. Ise-separate ko kasi ito i-upload ko to. So sa akin naman, noon nag-statement ng war on drugs si Basti, wala akong narinig na pag nakasalubong ko, ako mismo papatay. Wala akong narinig na ganun. Malinaw yung sinabi niya that he instructed the PNP dun sa war on drugs na yon. Oo. Di ba? Wala siyang binanggit na kapag ako nakasalubong ko, papatayin ko. No. Wag nyo kami bubuhin. Marami nakapanood nun. Okay, that's the reason why the government or the DILG, the PNP reacted. Kasi marami na nga namatay. Following that statement. Di ba? Ayan, sinabi nyo kanina, sinungaling ama, sinungaling ang anak. Tsaka sino pala ginagawa niyang bobo ron? Hindi yung mga PNP, yung mga polis. Bobo pala mga polis Davao, ganun. Mga taga Davao mismo binubobo. Ng murang bigas. Ay, pag mong pansinin yan, si Torch na yan, pasasayawin ko yan na nakabrief. Kaya ko pasayawin yan na nakabrief. Ma'am Carclea. Oo. Kilala mo yan? Oo. Pinapasayaw ko sa Bigo yan na nakabrief. Pero, BP, ang totoo, meron siyang interview na sabi niya, pag ito sa Bisaya, sabi niya, i-translate ko na lang, if you don't get out of my city, I will kill you. Because he was taking a page out of the playbook ng papa niya. Parang, kasi napaka-idol niya yung tatay niya, gusto niyang gayahin siguro para maging mukhang astig siya. Ay, kung idol niya talaga yung tatay niya, edi magtungkod din siya. Correct. Ito lang eh. Tanggapin na ba natin yung asal kriminal sa komunidad natin? Oo.
Kasi kriminal naman talaga sila. No, yan nga. Are we going to accept them? No, So, kasi kung nga ako hindi kasi it will bring a negative effect sa international community. Tsaka hindi lang yun, pamamarisan ng bata. Putang ina, Pamamarisan ng okay bata na lang yun. pumatay ang mga bata. Kaya nga mga Pilipino, wag na po niyong palabasin sa Davao yan. Hanggang Davao na lang yan, mga taga Davao. Unti-unti nang gumaganda yung ating record sa mga investments na pumapasok, na-approve na Kala ko investment. nagka-anuhan sila ni Abalos. Ha? Hindi, ano na sa DILG yan. Hindi ba iniimbestigahan na yung kanilang war Ano on yan, drugs? nagkayayaan na mag-possession? Ay, bakit? Yung paano yung si HR natin? Walang ginagawa? Wala ba? Hindi maingay Hindi, ngayon si HR? tinitignan din ng CHR, Ay, tinitignan din nag-iimbestiga ng yata DILG. Kaso lang yung CHR kasi recommendatory. Investigation. Wala naman yan silang prosecutory power. They will just investigate, tapos ibibigay sa kung kanino man, DOJ or kung ano ang recommendation to file a case kung meron man sila, no? And usually naman pumapasok naman yung CHR kung nakikita nilang merong mga lapses yung ating mga authorities Operations. ng PNP, kung may mga lapses sa investigation, or yung mismong mga pamilya ng namatay lumapit talaga sa kanila personally to help them for the investigation, no? Pero meron din yan sila, may case kung ano yan sila. Oo nga. Bakit tagilid yan si Torch Pulido Garcia? May sakit yan? Tagilid yung utak. Anong tagilid? Yung picture niya. Ganyan talaga Akala yan. ko may sakit. Gusto mo paakyatin ko dito, pasawin ko naka-brief? Sige nga. Akyat kay Torch. Hindi actually si Torch, kapatid niya yung pinauwi natin from Saudi dati, kapatid mo Torch, 'di ba? But unluckily na namatay din. PBBM pala yan si Torch, nagpapanggap lang or DDS Oo, talaga. sa atin yan. Mabuti yan Torch. Akala ko DDS yan. Nakahanda na rito yung manika, Torch. Alam nyo, kung hinahangaan nyo si Cap JJ, nauna muna si Torch. Tumigil lang. Doha Qatar. Tapos pinauwi natin. Ayun na yung kapatid mo. Kasi yung mga manika ko dito, ang dami na. Nako. Ang dami na. Yung papadala ko sa Sikihor. Kakatakot.